Target naluto sa laban nila ni Senluk. Slack 1 sinabi ang dahilan bakit nag-improve ang kanyang pen game bagong iidolohin sa flip top, at Saki sinabing bakit sinali pa si Saito sa matirang mayaman. So tara. Nilabas na nga ng PSP ang laban sa pagitan ni Target at Senluk. Malakas ang comeback ni Target matapos ang 9 na taong pagpapahinga sa rap battle scene. Di mapagkakaila na kaya niya pa rin sumabay sa henerasyon ngayon. 2010, ang unang battle ko sa flip top, Target versus Luke. Bitin daw sa ending yung unang aklat, kaya ito na yung second book. Mananabas ay pinabalik kasi nga raw ay merong crook. Target yung papas lang na tulad mapapa second Luke. Kung fuck hyperbole, I ain't gonna send Luke para lang patayin sa sulatan tong kung waring best book. Knockout to isang punch o Donaires left hook. Kung black na yung C, yan na yung end look. At Senluk, makikita mo ang respeto niya sa nag-iisang Target dahil talagang pinagandaan niya ito ng gusto. Para sa akin nga, isa ito sa best performance si Senluk. Muiti ko mang yung bibig. May nakapatong daw na pabuya. Ako'y mangangaso para sa pera. Asinta kay Target. Ngunit sabi ko ay teka, masyado kang sinauna at nakita ko ang pruweba. Yung mansanas na nasa ulo mo meron ng kagat ni Adan at Eva. Maganda ang palitan nila o 3 rounds, pero nakuha ni Senluk ang panalo sa score na 4-1. Kung ako ang tatanungin, para sa akin kahit sino ang pwedeng manalo dahil hindi sila nagpabaya. Bagamat merong mangilan-ngilan na starter sa Target, malakas pa din ang pinamalas niya. Pero kung kailangan kong pumili, round 1 Target, round 2 Senluk, at round 3 konting-konti lang para kay Target. Kung magbabasa ka sa comment section, marami nagsasabi na Target dapat yun. Tulak arangkada, tunay na makulay kadabara. Dating makupad na ngayon may mga sungay na mahaba. Malamusang sa pagapang, pagsagupa, pagsagasa. Gulat lang ang mama, mga pusa't mga tupa, mga tutang nasa gubat pasabugan ng granada. So bukod sa paru-paro at gamo-gamo, ano ba ang naiambag ng weakling na to? Kung yung ginagawa mo ngayon, nagawa ko na yan 10 years ago! Anong bago sa'yo? Boy, baka sakaling may chance, pinaglumaan ko na yung sinasabi niyong advance. Yung nakaraang ako'y napag-iwanan ba sa makabagong panahon? Yan ipamamatay sa'yo. Dahil kailangan ko pang huminto ng 9 na taon para makasabay kayo! Sa kabilang balita naman, di nga mapagkakaila na lumakas talaga si Slack 1 sa mga past battles niya. Una nga nating napanood na upgraded na version niya ay nung laban niya kay C9. Bago ka magtanong sa mga old judge kung kayang sumabay sa current G, alamin mo muna kung yung value ba ng mga pangalan nyo kayang sumabay sa current C. Tangina kasi boss, ang bet ko mga alpha, kahit sa alphabet iwan tong C. Sinadyang lagpasan yung C para basagin yung D, E, F ng G. Pero sige, current C, hindi na ba rekta sa kanya yung mga naisip ko na context? Pues, makikita nyo ngayong hati yung C. O tawagin nyo akong Moses. Moses, hati yung C para madaanan ng tao? O pwede rin hati yung C na para bang sentabo? Sentabo? Ano, walang sense? Walang sense? Walang sense? Kasi komedyante lang, di na napansing may linyang tatawid sa C na parang island hopping lang mulang Puerto Rico to Miami. Di na alam saan pupunta. Tinraiangulo yung Bermuda na malaman yung seaman, di uubra. Tangina, Bermuda, triangulo, lulubog kang parang kumunoy. Ay, Bermuda, triangulo, lulubog kang parang kumunoy. Tangina, napunta pa sa Bermuda, tangina na wala tuloy. At noong ahon laban kay Master Pit. At itong isang buhay din, di natin expect na malalagpasan niya ang dalawang super rookie na sina Class G at Rapian. Guys, pambeses para kay Class G at Slack 1. Solidong panibula ng taon at ng event natin. Para sa Isabuhay 2024, yung battle na yun, ang boto ng Horado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay Slack 1. Marami nga nagsasabi na kaya lang malakas si Slack 1
dahil may tigasulat siya na 3GS. Pero ito nga lang sa post niya, dito sinabi niya ang dahilan kung bakit nag-improve siya sa kanyang craft dahil naramdaman niya na pala noon na isa siya sa tatanggalin ni Enigma sa flip top. Sa kabilang balita pa sa in-upload nga ng flip top kamakailan ay naglaban si Cancer at MP3 sa gubat. Malakas ang palitan ng dalawa pero makikita ibang level ang sulat ni MP3. Maraming nagsasabi na isa ito sa bagong aabangan sa flip top. Halos lahat ng best moments of my career, Cebu City ang nag-host. I grew up dito sa gubat at sa Rapolo I shine the most. Kaya kung sasabihin mong ako'y wak, yan ay suicidal na approach cause they already know I'm sick. Dito ako na-diagnose. Now I'm on fire, yes sir, and I'ma beat this NPC. You'll see his rounds get burned once na convert to MP3. You think you're sick, you'll get murdered. I'ma be the remedy and put an end to cancer na parang chemotherapy. Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuys, mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong kumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xBet. Ang 1xBet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo. At sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang GCash, Maya, Crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una nyong deposit. Bookmaker Company. At sa huling balita sa review nga na ginawa ni Saki sa labang Saito vs Shei. Dito sinabi niyang sayang ang paghahanda ni Shei dahil hindi yun natapatan ni Saito at makikitang nadidismaya si Saki sa bawat rounds ni Saito. Hindi. Alam mo, ginawan ko ng kanta eh. Pagandahan na lang pare. Ano? Sayang to. Sayang talaga hindi pinaganda ni Zaito. Low energy, parang Kesa mong mahuhusay. Skip Saka lang natin, player, magkakasabay na kahusay. Tignan mo. Akala mo kasi yun na mabigat. Sa siya inaari yung tunay na daing. putang ina. Yon. Sayang yung first round ni Shea sa para lang sa akin hindi ako nagandahan sa battle. Kumbaga parang malakas nga yung sulat ni Shea pero hindi kasi siya magandang battle eh. Hindi yung kalaban niya hindi na challenge ba. Wala na! Pag nag-champion ako dito, di ko na maipagmamayabang. Paano ba naman may kasaling Zaito at Badang? Pibus! Mismo. Zaito at Badang. Dangin na. So kung kayo ba ang tatanungin, dapat ba bang bumatel si Saito? O dapat na siyang magretiro? At sa labang Target versus Senlook, luto nga ba ang naging desisyon? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.